kayong lahat. Ngayon ay nandito pa rin tayo sa ating bagong natuklasan. Ito ay 3/4 na end cap. Yun lang ang ginamit ko na nozzle. So ito ang ating 3/4 na end cap. Wala nang iba kundi ito lang ang ilalagay natin sa ating chamber. So napaka-ikli niya. Ang sukat na ito ay ano lang ito, 3/4 lang. 3/4 of an inch. Then ito ay itetesting natin sa ating chamber na ang size ay 3 inches ang total height. Then yung outside diameter 5 inches. So ito ay medyo malaki na para sa ganitong klase ng nozzle. So napakaliit niya. So 3/4 na end cap na gagawing nozzle versus heavy duty na 3 inches ang height tapos 5 inches ang outside diameter. Ito ay makapal kaya heavy duty ito. Makapal ang ating chamber na yan. Nilagyan ko lang yan ng carb. Kaya lang permanent carb yan, hindi na siya detachable. Okay, so itetesting natin itong ating nozzle na ito. Tignan natin kung ano ang kanyang magiging performance. Okay, so ikakabit ko na itong ating nozzle. Then, tignan natin kung anong magiging performance na. So ito yun. Okay, so gagamitan natin ng pliers para medyo ma-double check kung masakit na. Okay, so naikapit na natin yung ating nozzle na end cap. Ayan siya. So napakalalim niya. May counting langis pa yan. Mga siguro 2 mm ang taas ng ating langis na sa loob. Okay, so sa pagsisindi, yung ginamit ko kaninang panghawak, ilalagay ko ron yung tissue na to. Then ang gagamitin ko sa kanyang kindler ay ano lang, thinner. Kasi ito lang ang available ko sa kanya ngayon. Ubuhusan ko lang ng kaunti para madali magsindi. Okay, so binasa ko lang yung tissue. Then sisindihan na natin siya. Okay, so para mabilis, buksan na natin yung ating blower. Basti kaunting hangin lang para mas mabilis siyang mag-preheat. Okay, so nilagay ko lang muna sa number 2. Yan.
kung nagmamadali kayo, pwedeng taasan yung ating pressure o yung pressure ng hangin. Pwedeng lakasan agad. Bigyan natin sa kalahati. Okay. Nilagay natin sa kalahati. Yun ang naging performance. May visible na tayong blue flame. Vibrate ang aking kalan. Kakalangan ko muna, nagbabibrate. Ayos ko lang yung kalan, nagbabibrate. Okay, so kinalakan ko lang ng konti. So, ayan ang performance niya. Visible na visible yung ating blue flame. Okay, so antayin pa natin na mag-init. Pagka mainit na yan, i-pull out. Pwede na natin i-pull out yung tissue para mas magandang performance. Ngayon, kung ayaw nyo namang i-pull out, pwede rin na hayaan lang muna yung tissue hanggang sa malusaw. Kaya lang, kung ganun ang gagawin, medyo matagal ang proseso kasi hindi malulusaw ang tissue kapag hindi pa ubos yung langis. So sa tansya ko, kung ubusin yan, yung langis na nando doon na yung taas ay 2 mm, baka abutin ng mga 15 minutes. So medyo matagal. Kaya ang gagawin natin, ipupull out na lang yung tissue mamaya pag mainit na yung ating chamber. So ayan ang kanyang performance. Okay, so visible na yung blue flame natin. Mataas din ang birada ng apoy. Lampasan din sa ating chamber. Magbabago ng performance yan kapag wala ng tissue sa loob ng ating chamber. Okay, para mas mabilis, ito-todo natin. Okay, nung tinodo ko yan, bumubulok na siya. Lamang na yung blue flame natin. Sumisirit na yung ating kwan. Nagpa-function na lahat ng mga butas. Okay, so unti-unti na natin tatanggalin ngayon yung pinaka-tissue. Pwedeng sisikwatin lang o kaya iangat muna para madali siya matunaw. Bago natin i-pull out lahat ng tissue, tingnan natin kung mag-i-establish yung apoy sa loob. Pero pagka hindi pa, pwede natin ibalik yung tissue. O kaya, hayaan lang muna natin bago natin tuluyan tanggalin yung tissue. For the meantime, inangat ko lang muna yung tissue. Para meron pa rin apoy sa loob ng aming chamber. Pero unti-unti ko nang tatanggalin yung tissue. Pag nakita kong established na o hindi na namamatay yung apoy, ipupull out ko na lahat ng tissue. Okay, nung matanggal natin ng mga tissue, ito na ang kanyang naging performance. Solid na blue flame na siya. Wala nang orange, talagang asul na yung nung matanggal natin ang tissue. So yan ang kanyang naging performance. Gaya ng sabi ko, kapag may mga tissue, medyo pangit pa ang performance. Kaya kailangan matanggal natin. Yan. Napakalalim ng ating nozzle. Siya ay isang isang end cap. Okay, so kapag nag-init na yan, pwede na nating dagdagan ng
langis sa loob. Kasi mababaw pa yung ating langis dyan. Mag-iiba rin ang performance niyan kapag nadagdagan natin ng langis. Okay, so ngayon pwede na tayong magdagdag ng langis. Yan. Yan ang performance niya. Okay, pwede na tayo ngayon magdagdag ng langis para makuha niya yung maximum performance. Okay, so ito yung ating use rate. Okay, paunti-unti lang muna yung paglalagay natin. Okay, so lampasan din sa ating kuwan, sa ating chamber. Okay, so babalik na rin ko lang yung camera. Mahirap kumuha ng ganito. Okay, so nung madagdagan natin ng langis, yan ang naging performance niya. Sukatin natin yung lalim ng langis na nasa loob ng ating chamber, kung gaano ka lalim. Okay, so yan ang dami ng langis na nasa loob ng chamber. Parang lumampas ako sa 10 mm. Kasi dapat 10 mm lang, naparami yung lagay ko. Pero okay lang yun. Hindi naman masyadong marami yung naidagdag ko. Okay, so salangan natin yan ng takore para makita natin kung anong magiging performance niya. Okay, so ganyan ang apoy niya. Pero sa loob, makikita natin na asul din. Asul yung nasa loob ng ating chamber. Pagka umangat na nga lang, nagkakaroon na siya ng purple o nagkakaroon na rin ng orange flame. Ngayon, susubukan natin salangan niya ng kaserola. Tignan natin kung anong mangyayari sa apoy niya kapag merong salang na kaserola. O yan, sasalang natin ang ating kaserola. Ayan. Nakikita nyo, nagbabago ang kulay ng apoy natin. Okay, so yan ang naging performance niya nung maisalang natin yung ating kaserola. Okay din ang performance. Talagang blue flame din. Halos maglampasan din sa puwitan ng ating kaserola kasi malaki yung kaserola natin na yan. Dito. Matingkad ang ating blue flame. Nahahalo lang ng orange kapag humahangin. Mahangin kasi rito. Nakikita nyo, nababali yung apoy. Mahangin kasi rito. Okay, so ayos din ang performance nito. Mag-iinit ako ng tubig kasi magkakape ako. Okay, so tignan nyo na lang ang performance. Kukuha lang ako ng kape. Parang may vapor formation na agad. Kaunti lang kasi nilagay ko dyan. Parang mga 2 baso siguro. Okay, so yan ang performance niya.
palagay ko ano na yan kasi maano na yung buga eh. Okay, magtitimpla muna ako ng kape. Sa palagay ko mainit na yan. Sandaling-sandali lang eh. Wala pa nga sigurong 4 minutes. Saka pagpainit na tayo. Okay, so yan. Nagkaroon agad ako ng pangkape ngayon. Magkakape muna ako. Okay, so sandali lang ang performance o sandali lang natin na sinalang. Yan ang naging performance niya. Pero pagka umahangin, nagkakaroon talaga ng ng orange. Pero pag sinalangan natin, nawawala yung kanyang mga orange flame na yan. Okay, so subukan natin isalang yung kaserola na yun. Tingnan natin dito. Medyo mas maliit kasi yun eh. Kasi masyadong malapad yung ating yung ating takore kanina. Tingnan natin kung itong kaserola ang isasalang natin. Okay, so ito naman ang isasalang natin. Subukan natin ang performance kapag kaserola ang isasalang. Ayan. Sentro lang natin. Okay, so nakasalang na ang ating kaserola. Okay, so yan ang kanyang performance. Halos lampasan sa pitan ng ating kaserola yung apoy natin. Okay, kung makikita nyo, blue flame na blue flame yung ating kwan. Although na may nahahalong konting orange, pagka siguro mahangin lang yun. Okay ang performance nito. So ulitin ko ha, yan ay isang end cap lang. Isang end cap na 3/4 ang size. Inilagay natin sa ating chamber na heavy duty. Kung tutusin ang kapal ng ating chamber, ano yan eh, 10mm. Nilagyan ko lang ng curve na medyo manipis ang kaunti para madaling mabaluktot. Pero permanent curve yan. Ang total height ng ating chamber ay ano lang yan, 3 inches. Din yung ating outside diameter ng ating pinaka-chamber ay 5 inches. Kaya consider na heavy duty ito kasi makapal ang ating bakal na ginamit dyan. Makapal na tubo. Okay, so yan ang performance nya. Talagang satisfy ako rito. Pwede rin pala yung mga ganitong klaseng kwan. Simpleng nozzle lang. Nakikita nyo, hindi nga masyadong makita yung nozzle kasi sobrang lalim. Kasi nga siya ay ano lang, 3/4 lang ang kanyang height. Tapos 3/4 din siya na nozzle. Ang lakas din bumirit to. Ang lakas, ang ganda rin ng birada. Grabe sa performance to. Habang tumatagal, lalong tumitingkad yung ating apoy. Sasabayan ko na rin sa pagkakape. So, ayan ang performance niya. Wala na akong masabi rito sa kalan na ito. Talagang blue flame talaga yung kanyang output. Okay, so meron na rin vapor formation sa ating kaserola. Okay, wala ring uling na nabubuo sa ilalim kasi malinis yung ating apoy. Talagang ano siya, blue flame na blue flame. Napakatingkad na pagkaasul na binibigay niya. Napakaganda ng kulay. Talagang blue flame na blue flame yung ating output.
Yan ay usok ng ano natin ng ating tubig. Kumukulo na yata eh. Ayan, kumukulo na. Okay, so walang usok, walang amoy, walang violent reaction. I mean, tamang-tama lang yung ganitong klaseng kalan. Okay, subukan natin pahinaan kung hanggang saan siya pwedeng pahinaan. Siya ay nakatodo kasi. Ilagay muna natin sa kalahati. Okay, so sa kalahati, yan na naging performance niya. Yan ang setting ng kalahati. Ibaba pa natin. Lagyan natin sa number 2 agad. Dulo ng number 2. So yan ang performance ng dulo ng number 2. Ilagay pa natin sa number 1. Yan, dulo ng number 1. Diyan sa number 1, yan ang kanyang output. Tingnan natin umiikot pa yung blower. Baka hindi na naikot eh. Wala na, hindi na umiikot ang ating blower. Medyo taasan natin. Masyado mababa. Ayan, tinasan ko lang ng konti. Parang hindi umiikot yung blower natin. Ayan. So yan ang performance ng number 1. Dulo yan ng number 1. May blue flame pa rin tayong naaninag. Pwede na sigurong pang-inin yung ganitong klase ng apoy. Ayan, sa dulo siya ng number 1. Okay pa rin naman. Ayan, may naininag pa rin tayong blue flame. Okay, so babalik ta rin ko na itong ating camera. At nakita na natin ang performance nito na pwedeng hinaan, pwedeng palakasan. Yan, lalakasan uli natin. Tingnan nyo yung mangyayari. Ayan, nung nilakasan natin, bigla uli siya nag-transform sa blue flame. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Nakita natin ang performance ng aking bagong natuklasan na nozzle na 3/4 lang na end cap ang size. 3/4 din ang kanyang height. Isinalang natin sa ating chamber na 3 inches ang height, 5 inches ang outside diameter. So yan ang kanyang naging performance. Okay, so nakikita nyo talagang blue flame siya. Okay, so pwede rin pala yung ganitong mga nozzle. Sana may napulot kayong idea at para hindi na kayo maghirap sa mga pagbuhat. Kasi maraming design ng nozzle. Itong nozzle ko na ito ay napakasimple lang. End cap lang na 3/4, wala nang iba. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking channel. Sana hindi kayo magsawa. At tara, magkape na tayo. Thank you so much sa mga bagong subscribers. Okay, magkakape muna ako. Thank you so much. Tara, kape tayo.